Aming Diyos, kami ay nagpupuri sa inyo at salamat sa inyong pinagkaloob sa aming oras at araw para kami ay makapag-aral na iyong salita. Kaya Lord, samahan mo po kami, gabayan mo kami o banal na spirito, tulungan na maintindihan ang aming mga pagbubulay-bulay. Sa iyo lang kapurihan, itong aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. So tayo nasa Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Yan ang ating aralin ngayon. So aking babasahin na sa New International Version. Sabi niya, "This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public shame or public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.' All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, 'The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel,' which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus." Yan. And tuloy natin sa chapter 2, verses 1 to 12. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So dito makikita natin na si Mateo, kanya na ngayon kwento ang kapanganakan ng Messiah. So paano ba nag-umpisa ang mga ito? So una makikita natin dyan na si Maria ay ikakasal sa isang nagngangalang Joseph. At alam naman natin na si Joseph
ay nasa linya ni Haring David. Do isa lang siyang karpintero. Okay? Isa lang silang mahirap na pamilya ang pinagmulan itong si Joseph. Pero siya ay nasa linya ng genealogy ng ating Panginoong Jesus. At diyan sinabi nga na bago pa lang sila ikasal, ay buntis na itong si Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil si Joseph ay sumusunod doon sa batas, yung batas ni Moises, at ayaw niyang mapahiya sa publiko ang pangyayaring ito na nung panahon na yon, kapag ikaw ay nabuntis at hindi ka pakasal, sabi nga ay malaking parusa ang makakaharap mo. Actually, pwedeng siya ay batuhin. Okay? At hanggang sa mamatay. Because that is a sin of fornication, which is a cousin to the sin of adultery. Yeah. Pero makikita natin dito na naging palaisipan ito kay Joseph. Si Matthew, sabi nga, una, babalik lang ako ng konti, backtrack muna ako, no? So, itong si Maria, sabi nga, nasa sinapupunan niya na ang Mesiyas. Okay? Ang tagapagligtas ng mundo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Now, si Mateo, hindi niya dinipensahan or pinaliwanag kung paano nangyari ito. Kasi nung panahon na yon ay hindi kapani-paniwala ang mga ganitong klase ng mga kwento. Parang sa panahon natin ngayon parang kwentong kutsero yan or it is a myth, mga fairy tale in that category. Pero makikita natin na sabi nga walang makakapigil sa plano ng Diyos, lalo sa kanyang mga pangako sa lumang tipan na mangyayari sa bagong tipan. At yan na nga ang sinasabi, yung promise na yan kay Abraham, yung punla o yung seed. At yung seed na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ngayon, dito sa bagong tipan, sabi nga, siya yung tinatawag na the blood of the new covenant. Ang mismong kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay na maguli, at ang kanyang pag-akyat sa kalangitan. So ito ay nagkaroon ng katuparan, alam natin yan. Pero sabi nga si Matthew, sabi niya, ang kanyang gusto lang iparating sa kanyang mambabasa, dahil nga ang kanyang mga mambabasa ay karamihan ay mga Hudyo, is that, sinabi niya dyan sa verse 22, that scripture might be fulfilled. Okay? All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Okay? That the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Now, bago tayo dadako dyan sa pagpapaliwanag niyan, ay gusto muna natin tingnan ano ang pwedeng gawin ni Joseph. Kapag sabi nga dyan, kanyang i-divorce. Okay? Sapagkat yan ay pinayagan naman sa lumang tipan. Lalo't merong kasalanan na parang lumalabas na nangyari. Pero sa totoo lang, wala pala. Dahil nga, ang anak sa sinapupunan ay hindi naman pala out of wedlock. Or hindi siya na-rape or hindi rin nagkaroon ng premarital sexual relationship yung dalawa. Si Joseph at si Mary. Bagkus, ang banal na spirito ang nagpunla ng
seed na yon sa sinapupunan ni Maria. So dito ngayon makikita natin na matuwid pa rin si Joseph kahit pa sabihin mong kanyang i-divorce quietly ang kanyang mapapangasawa. Now, alalahanin natin na nung panahon noon, ang konteksto, nung kultura nila, bago pa lang ikasal yung mag-asawa, meron na mga celebration yan. Kaya ibig sabihin yan, halos mag-asawa na kayo, kulang na lang ang bendisyon o yung mismong pinaka-ritual para sabihin mag-asawa na kayo. Kaya nga, doon pa lang na sabihin kanyang i-divorce, nasa batas yan ni Moises. Dahil nga inisip ni Joseph, paano nangyari yun na nabuntis ang kanyang mapapangasawa, or shall we say asawa na niya, okay, na gano'n. So eto ngayon, sabi nga, he still is considered a righteous man, okay, and makikita natin na nung panahon nila, ang mga Jewish men, they actually marry at an early age. Around 18 years old to 20 years old, pwede na mag-asawa. At ang mga babae, as young as 12, 13, 14, ay pwede na rin mag-asawa nung panahon na yon. Okay? Kaya dito makikita natin na kapag ka nalaman na ang pinagbubuntis ni Maria ay out of wedlock o may gumalaw sa kanya na ibang lalaki, ay pwede siyang batuhin, sabi ko nga kanina, hanggang siya ay mamatay. Pero inisip din ito ni Joseph. Kaya sabi nga niya, akin na lang siyang i-divorce ng tahimik. Okay? Sa Jewish at sa Roman law, both demanded that a man divorce his wife if she were guilty of adultery. Now, kung hindi mo i-divorce yung unfaithful wife mo, lalabas ka ngayon na ini-exploit mo yung asawa mo as a prostitute. Ganun ang kalalabasan. Kaya kumbaga pag titingnan mo, parang na-corner si Joseph, anong gagawin niya? Or pag-iisipan na, ay hindi pa kayo kasal, nagkaroon na kayo ng premarital sexual relationship, at pagka nagkaganito ay lalong malaking problema dahil pati siya damay, si Joseph. Nung panahon nila, ang mga ikakasal pa lang ay wala halos privacy. Malalaman ang mga kwento tungkol sa kanila. Ganyan po ang custom nung araw na yon. Walang privacy until sila ay makasal. Lalabas at lalabas kung ano man ang mga merong baho. Tapos, isa pa. Kapag kayong asawa mong babae, nag-commit ng adultery, lalabas na ikaw na kanyang mapapangasawa ay kumbaga kahiya-hiya. At the same time, yung pamilya mo ay mapapahiya rin sapagkat mali ang mga naging choice mo para sa mapapangasawa mo. Ganun sila katindi. There is a stigma that is attached doon sa mga bagay na yan kapag nagkaroon ng mga unfaithfulness. Magkakaroon ng shame, kapag papahiya. Hindi lang kay Maria, kundi kay Joseph din. Okay? And so makikita natin dito, na sabi nga, ang banal na spirito, ang Diyos mismo, sa panaginip ni Joseph, ay nagsabi, na sinabi nga niya, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So dun pa lang naliwanagan si Joseph na ay hindi naman pala
nagkaroon ng premarital sexual relationship si Maria sa ibang lalaki, kung hindi, ito pala ay kaloob ng Diyos. At dahil dito, sabi nga, ay sinunod niya ang utos ng Diyos. Siya, sabi nga, ay sumusunod dun sa batas, but at the same time, mas pinapahalagahan niya ang commitment niya sa Diyos kaysa sa kanyang honor. Okay? At yan makikita natin sa panahon natin, minsan yan ang wala na eh. Nawawala na yung honor ng yung pagtataas ng Diyos, at ang tinataas ng tao is yung kanyang dignidad, yung honor niya. Ay mapapahiya kami, pamilya kami ng mga kilala, ng mga politiko. Kung ganyan din lang, wag na natin ituloy ang kasalan. Mga ganyan ang kwentuhan. Pero hindi nila muna tiningnan na mas dapat nilang tingalain. Ano ba ang kaloob ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Kaya't mas pinili na lang ni Joseph, kung itong pangyayaring ito ay magdudulot ng kahihiyan, kanyang tatanggapin ito. Basta't kanyang nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dito makikita natin, sinabi nga dyan sa verse 25, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. So ibig sabihin, hindi muna sila magsisiping, magtatabi, mag-asawa, hanggang sa maipanganak si Jesus. So imagine that self-control sa katawan ni Joseph para magampanan yan. And knowing na lalabas, siyempre mga tao magbibilang, ay bakit ang aga naman lumabas nung bata, ay wala pa naman doon sa oras ng inyong pag-iisa o sa inyong kasal. Bakit napakaaga? So lalabas na, ay, naisahan yata si Joseph. So kahit mga bagay na ito ay tinanggap ni Joseph, kung sakasakaling ito nga ang lalabas sa publiko. Pero sabi nga rito, ang emphasis nga ni Matthew rito is ipakita na sa pamamagitan ng pangalang ito, nasabi nga dyan sa verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. So may specific na pangalan, Jesus. Bakit ang pangalang Jesus ay hango po yan sa salitang Joshua sa Old Testament, which means God saves. Because He will save His people from their sin. Yun ang pinakapunto dyan. At yun ang gustong ipakita sa atin ni Matthew. Kaya sa verse 22, sinasabi nga dyan, eto na yun, yung prophecy doon sa Isaiah. Okay, sa Isaiah 7:14. Sabi nga dyan, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So makikita natin pati yung propesiya ni Isaiah ay nagkaroon ng katuparan dito po sa kapanahunan ng pagdating ng ating Panginoon sa kanyang kapanganakan, at sinasabing siya ang Emmanuel, the God with us. Yan. Kaya dito ngayon makikita natin na si Jesus, sabi diyan sa chapter 2, siya ay pinanganak sa Bethlehem in Judea. Now, hindi sinabing sa Nazareth. Sa Nazareth siya lumaki. Sa Bethlehem in Judea, doon siya. Bakit? Para ipakita yung koneksyon, dahil nga si Haring David ay galing din dito sa town na ito ng Bethlehem. Okay? He is from Bethlehem to show that he is indeed the son of David as well. Okay? Yan. And so makikita ngayon natin
na ang Panginoon ay ipinanganak noong time na ang haring na naghahari ay si Haring Herod. At sabi nga may magi, meaning to say ito ay mga astrologers. Okay? Hindi po ito mga hari, kaya mali po yung sinasabing tatlong hari. Okay? Mali po yun. Mga magi, mga astrologers ito mga ito. From the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?" Ito ay mga Hentil, ha? Hindi ito mga Hudyo. Pero sila ay naghahanap dito sa Mesiyas na ito na ipinanganak. Sapagkat nakita nila ang kanyang bituin. Okay? At gusto namin siyang sambahin. Makikita po natin dito pa lang sa mga talatang ito na sa pagdating ng Mesiyas na ito, sanggol pa lang ay binubuksan na ng ating Diyos ang kaligtasan para sa mga Hintil. Kaya dapat ito ma-rebuke ang mga Israelita at makita nila, oo nga bakit akala natin tayo lang, yung pala ito ay binibigay na. Ito na ay magkakaroon ng katuparan ng pangako noon kay Abraham na sabi nga, "To your seed, all the families of the earth will be blessed." Kaya ito, nung narinig ni King Herod, itong mga pangyayaring ito, siya ay nabagabag. Sabi niya, naku, may kakumpetensya ako. Ito pala ang sinasabi maghahari. At pati ang buong Jerusalem ay nagkagulo sa pangyayaring ito. Kaya nung tinawag niya ang mga tao, sabi nga niya, at tinawag niya ang mga saserdote, ang mga chief priest at mga teachers of the law, he asked them, saan ba itong Messiah na to na ipapanganak? At alam naman ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang batas sa lumang tipan, sabi nila, in Bethlehem, totoo. In Judea, they replied, "For this is what the prophet has written." Sinong propeta nagsulat nito? "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Ayan po ay hango kay propetang Micah sa chapter 5 verse 2. Yan ay prinopesiya na ni propetang Micah ang pagdating ng Mesiyas na ito, na siya ay ipapanganak doon sa Bethlehem. At alam din niya ng mga Pariseyo, ng mga Sadduceo. Nakakapagtaka, bakit hindi nila naaral ng gusto at pati mga Hudyo, sa buong Hudyo, karamihan sa kanila ay hindi nila naintindihan ang pagdating ng Mesiyas na to. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. At sabi na nga, ito'y dumating na. At sabi nga, he is going to be a ruler who will shepherd my people Israel. Siya ay isang butihing pastol na mag-aalaga sa tao ng Israel. Yan. At itong si King Herod, nalaman niya yung exact na oras kung kailan tumigil yung bituin at nagpakita. At sinabi nga niya sa mga magi, kung makita nyo ang Mesiyas, sabihin nyo kaagad sa akin sa inyong pagbabalik sapagkat gusto ko rin siyang sambahin. Pero sa totoo lang, this is a sarcastic word from Herod na hindi naman talagang gusto niyang sambahin. Gusto niya talagang patayin. Yan. Kaya nung matapos nila mapakinggan ang hari, sila ay lumakad na at sinundan nila ang bituin. At ito'y tumigil doon sa lugar kung saan ipinanganak nga ang sanggol. At sila ay tuwang-tuwa. Now, nung dumating na itong mga magi na ito, ay hindi po baby si Jesus. Sapagkat taon na po ang binilang nito.
taon na. Okay? Ibig sabihin, ano na siya, sabi nga, nakita nila yung bata kasama ang kanyang nanay na si Maria sa isang, sabi nga, sa isang bahay na. Okay? Hindi na sa isang sabsaban. And they worship Him. And then, binuksan na nila ang kanilang mga alay, mga treasures. Ito na nga yung gold, frankincense, and myrrh. And sabi nga, sa kanilang panaginip, ay pinagbawalan sila ng Diyos na bumalik kay Herod. Kaya nung sila'y bumalik na sa kanilang mga bansa, bubayan, ay iba ng rota ang kanilang dinaanan. So dito natin makikita ang pagiging soberano ng Diyos na hindi niya hayaan na ang kanyang Mesiyas ay mapahamak. Kaya't siya rin mismo ang gumagawa at mismo kahit pa mga hintil itong mga taong ito ay kanyang kinakausap sa kanilang panaginip, gaya ni Joseph sa panaginip, gaya rin itong mga Magi ay sa panaginip din nagpamalas ang Diyos. Now, dahil ba sa gold, frankincense, and myrrh, tatlong hari, sabi ng mga nagtuturo nito, hindi po. Maaring marami sila dahil nga sila'y naglalakbay at may mga kasama pa yan ng mga bantay o kawal. Kaya't hindi lang po tatlong hari yan. Okay? Mali po yung hari, kundi sila yung mga astrologers. Yan. Okay? So, dito ngayon natin makikita na maaring mga 1 year to 2 years old na ang ating Panginoon sa panahon na ito. Nung madalaw sila ng mga Magi. Ayan. Okay? So, I hope at least naging klaro sa atin ang mga bagay na yan. At sabi nga, itong Mesiyas na to, sila mismo na may kapangyarihan sa kanilang mga kalugaran, sabi nga, ay kinilang tinawag itong dumating na Mesiyas na ito, itong sanggol na King of Kings. Meaning to say, talagang tinatangkilik nila na ito nga ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ayan. So here makikita natin na ang Diyos, bakit niya ginawang ganito ang kapamaraanan ng pagparito ng Mesiyas. Siya lang ang nakakaalam. Pero kahit pag ganon, at least alam natin na hindi ito kwentong kutsero o kwentong barbero, kundi ito ay part ng history. Nangyari po ito 2,000 nang nakakaraan at nagkatawang tao talaga ang Mesiyas na to at ipinanganak siya ng isang birheng na nangangalang Maria. So ano ang magiging turo sa atin nito? Dito natin makikita, una, ang Mesiyas na to hindi inalaw ng Diyos na isa-isang palasyo maipanganak, kundi sa isang sabsaban. Pagpapakita ng kanyang kababawan. At doon pinapakita na rin kung ano ang kanyang mismong role na gagampanan. That He will save His people from their sins. At pag sinabi mong He will save His people from their sins, babalik tayo ngayon doon sa batas ni Moises na kung saan sila ay nag-aalay ng mga hayop nung unang panahon. Dugo ang dadanak para maibsan ang kasalanan ng mga Israelita. At ngayon, dito sa bagong tipan, dugo pa rin ang siyang dadanak, pero ito ay sa krus ng Kalbaryo na kung saan
ang ating Panginoon ang siyang mababayubay, mapapako at mamamatay sa krus. At sa pamamagitan nito ay tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po tayo magtatapos. Good evening po.